Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Once again, ang salita ng Panginoon ay hindi tumitigil para kausapin tayo. And one of His teaching as our guide habang tayo ay namumuhay sa mundo, hindi natin maiwasan na mayroon tayong magiging mga kalitan, kaaway, o may mga time na ang mga tao hindi nagkakaintindihan. Kung isa man po tayo doon bilang Kristiyano ay nakaranas po ng mga bagay na hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. We all know na kailangan natin magpatawad sa isa't isa. And sabi nga sa Matthew 5 versikulo 43 hanggang sa 44, it says here na we have to love our enemies. So anong sabi dito? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ito mismo, you heard that it was said, love your neighbor. Totoo naman, diba? And hate your enemy. Ito yung ating kinagisnan. But Jesus said, sabi niya dito, I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Napakahirap, no, na dadanas tayo ng ganitong situation. Especially, very common ito sa mga pamilya. Isa po ako na nakaranas ng magulong environment. When I was a kid, grabe yung mga na-experience kong mga situation sa kapaligiran. Nakakatakot as a kid, maka-experience ka ng, alam niyo yung may baril, may itak, hahabulin ka ng iyong kapitbahay. Para bang it's not normal na bilang mga tao o magkakapitbahay palaging nagbabangayan, nag-iinggitan, napakarami mga reasons na magiging sanhi ng mga away. Na wherein ako sa sarili ko, paano na kung hindi ako nakakilala sa Panginoon? Ganon ding environment ang aking ginagalawan ngayon, for sure. But I thank God, I praise God kasi binago niya ang takbo ng buhay ko. Hindi ko man siya hinanap, but truly, God is there. Hinahanap niya tayo. Kinakausap niya tayo. Pinapaalalahanan niya tayo. No matter what situation we've been through, kailangan nating lumingon sa mga sitwasyon na kahit madilim sa ating mga paningin. There is the light that calling our names. Hindi lang isa, ngunit tayong lahat ay tinatawag niya. Tinatawag ng Panginoon na makiisa sa Kanya. Tinatawag ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Tinatawag ng Panginoon na mananahan sa Kanya. Dahil ang mundo ay nakakatakot. Makikita ninyo sa ating mga situation in this present generation kung gaano nakakatakot ang mundo. Di na natin kailangang isa-isahin kahit saang direksyon. Nakakatakot ang sitwasyon. But, ano ang mas nakakatakot? Mas nakakatakot kung hindi natin alam ang paraan o ang tanging daan para makasurvive tayo sa nakakatakot na mundo. Alin ba ang nakakatakot sa inyo? Ang iyong kaaway, ang inyong kaaway, ang ating kaaway, o ang kapahamakan na naghihintay sa dulo ng ating buhay dito sa mundo.
You know what? Hindi man natin binibigang pansin kadalasan ang mga salita ng Panginoon. Especially kapag nasa gitna tayo ng mga suliranin o pagsubok sa buhay. Mas lalong wala tayong gana na makinig ng kanyang mga salita. Pero kapag yung bigyan ng oras ang mga katuruan ng Panginoon, doon mo lang marirealize ang katotohanan sa bawat sitwasyon ng pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ko alam habang nanonood ka ano ang iyong mga bigat na dala-dala. Pero one thing for sure, none of us in this world na walang problema. Ngunit kadalasan, ganito ang ating mga ginagawa. Malapit tayo sa Panginoon kapag may problema. Tumatawag tayo sa Kanya kapag may problema. Tanging maalala lamang natin ang Panginoon sa tuwing mayroon tayong problema. Saan tayo sa tuwing tayo ay pinagpapala? Ganyan tayo, ng mga anak ng Diyos. Napaka-spoiled natin sobra sa Kanya. Dahil ganun niya tayo kamahal. Pero hindi tayo minahal ng Diyos para lamang mapahamak, para lamang mapariwara, para lamang maligaw ng landas. Minahal tayo ng Diyos para magbalik loob sa Kanya. Minahal tayo ng Diyos para paglingkuran Siya. Dahil nasa Kanya lamang ang tanging lugar na mayroong kasiguruhan at talagang walang kapahamakan. Kaya ang mga katuruan ng Panginoon, kung sa ating kinagisnan kapag mayroon tayong kaaway na nang-aaway sa atin ay kailangan nating gantihan, napakalayo sa mga katuruan ng Panginoon. Pwede tayong gumanti sa pamamagitan ng pag-pray. Pero paano natin sila ipag-pray? Ipag-pray natin sila hindi para mapahamak. Ipag-pray natin sila na makilala nila si Lord. Dahil kapag ang tao nakakilala kay Lord, hindi marunong mag-away. Hindi marunong manakit sa kapwa. Hindi marunong maninira ng buhay ng kanyang kapwa. Ang taong makakilala sa Panginoon ay matutong magmahal ng kanyang kapwa, kabaliktaran sa mga taong hindi kilala ang Diyos. Hate your enemy. Very common to. As a parent, sometimes ako nararanasan ko, naririnig ko, kapag awayin ka, gumanti ka, huwag kang magpaapi. Pero si Lord, as our Father, iba eh. Kailangan lang nating magpakumbaba, umiwas, at sila'y ipagpipray. Even those who persecute you, sabi dito ng Panginoon, pray for those who persecute you. Do good things sa mga taong gumagawa ng kasamaan sa iyo. Patawarin mo ang mga nagkakasala sa iyo. You know why? About forgiveness, it's very hard for us as human being to forgive instantly. Naranasan ko yan. Yung sabi nila na ikaw ay na-UTI. Iba yung UTI sa medical. Iba yung UTI sa spiritual. Alam niyo ba anong UTI sa spiritual? Natutunan ko lang din to from our spiritual mentor. Sabi niya, kung gaano man kasakit ang UTI, yung medical condition na UTI, mas masakit yung UTI spiritual. You know what? Yung umibig ka tapos iniwan. Alin ang mas masakit doon?
Yung UTI sa medical, madali lang lunasan. Antibiotic lang yan. Pero yung UTI spiritual, kapag ikaw ay umibig, tapos iniwan, nako, ibang usapan yan. Dahil ang puso kapag nasugatan, mahirap malulunasan. Buong buhay mong dalhin ang sakit at bigat ng iyong nararamdaman. Kung isipin natin, alin ang mas maigi, yung manakit or yung nasaktan? Mga kapatid, one of the best example is si Jesus, the one who teach us to love our enemies. Jesus Christ, our Lord. Siya po ang the best example. When He was in the world, anong ginawa niya? Diba? Lahat ng kabutihan ay ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa kapakanan ng mga anak ng Diyos. Pero anong ganti ng mga tao sa Kanya? Ano bang kasalanan na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa mga tao, sa ating lahat? Na kung tingnan natin kung ano ang kapalit ng Kanyang mga ginawa, ay napaka-opposite. Imaginin mo yung lahat ng kabutihan ay Kanyang ginawa, isinakripisyo para sa kabutihan ng mga tao. Ngunit ang Kanyang napala, Siya lamang ay pahirapan at ipako sa krus hanggang siya'y mamatay. Pero paano nagpapatawad ang Panginoon? Alam nating lahat yan. Sabi niya doon sa Kanyang kauliwliang hininga, Father, forgive them, for they do not know what they do. Sana, kung magsana all tayo, yun yung sana all. Sana all mabilis magpatawad. Kahit ikaw man ay nagkaroon ng UTI, okay lang. Kahit ang UTI na yun ay umibig tapos iniwan. Si Jesus Christ, inibig niya ang buong mundo. Minahal niya ang kanyang mga disipulo. Pero nandun sa sitwasyon na kailangan niya sila. Siya'y pinag-iwanan, pinagtaksilan. Yaano kabigat ang iyong pinagdadaanan patungkol or in relation to UTI. Umibig ka ba tapos iniwan? O napakarami mo bang mga kaibigan pagkatapos na hindi ka nila makukunan ng anumang mga bagay na kanilang kailangan, ay hindi mo nila sa makikita sa iyong mga daan. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang mundo ay punong-puno ng mga pagsubok, punong-puno ng mga problema. Kung kailangan natin ng solusyon, kailangan natin ng mga paraan. Kung tayo-tayo lang. Sabi mismo ulit ng Panginoong Jesucristo, apart from Him, we can do nothing. So, kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. Kailangan natin ng Jesucristo. Dahil kung walang Jesucristo, ay magagawa ba tayo? Wala. Yan po ay panigurado. Pero kung mayroong Panginoong Jesucristo, lagi tayong sigurado. Kaligtasan man natin dito sa mundo, hanggang langit ay buo. God bless sa ating lahat. Patuloy nating pag-aralan ang mga katuruan ng Panginoong Jesucristo na sa atin ay Kanyang libreng iniwan. Ingat palagi. This is Jai, and thank you for tuning in. Thank you for watching the GMO TV, Jesus Ministry Outreach. Maraming salamat po.